Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uldarico. Taong 1952, Rodriguez, Rizal. Sagana sa biyaya ng kalikasan, ang lugar na kinamulatan ni Uldarico. Tahimik at mapayapa rin ng mga taong nabubuhay dito, kaya na may naiiwasan nilang magkaroon ng anumang gulo. Bagaman may mga pagkakataong nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng kanilang mga kapitbahay, madali naman nila itong nagagawa ng paraan. Mas pipiliin kasi nilang magkasundo kesa na may magsama ng may mga galit sa isa't isa. Yon ang pinakamaganda sa pag-uugaling meron sila, kaya naiiwasan nila ang anumang alitan at hindi pagkakaunawaan. Sa loob ng ilang dekadang pananatili nila sa lugar, maraming tao na silang nakilala. Halos pamilya na nga ang turing nila sa mga ito, hanggang sa dumating ang puntong may lumipat sa karatig bundok na mga katutubo. Marami ang bilang ng mga katutubong yon, kung saan usap-usapan sa kanilang lugar ang tungkol sa pagiging aswang ng mga ito. Wala namang nakapagpatunay sa ganoong istorya, pero marami ang nagsasabing yon ang totoo. Pagtatapat pa ng mga taong naninirahan malapit sa bundok, may mga oras na nakikita nila ang mga katutubong yon na naglalakad tuwing hapon ng nakatuwad. Nanlilisik din ang mga mata nito, tapos yung mga bayong nitong pasan naglalabas ng hindi maipagkakailang baho. Dahil sa ganoong sitwasyon, mariin namang inabisuhan ng kanilang punong barangay ang mga taong taga roon na umiwas na muna pansamantala. Nataon ding may kapatid ang tatay niyang naninirahan sa lugar na yon, kaya dala ng pag-aalala, napilitan sila doong bumisita. Isang hapon, habang nagkakagulo na noon sa kanilang lugar, inabisuhan siya ng kanyang ama na tutungo sila sa kapatid nito. Hindi na kasi makapaghintay ng susunod pang araw dahil sa tindi ng mga nangyari sa kanilang baryo. Isipin ninyo, magmula noong nanirahan malapit sa kanila ang mga katutubo, marami na ang nagkakasakit ng malubha. Yung iba, kung hindi nananakawan ng ulirat, nagkakaroon ito ng matinding karamdaman na sa paningin naman ng mga albularyo ay wala ng lunas. Ayon pa sa kanya na, linggo-linggo may naitatalang nawawala sa kanilang lugar. Kung hindi mga bata, kalimitang mga matatandang matagal nang binabalot ng karamdaman sa katawan. Ang mas nakakabahala pa, habang tumatagal ang pananatili ng mga katutubo, unti-unti na yung nagkakaroon ng lakas ng loob na pumasok sa baryo. Dagdag pa ni Uldarico na kapag nangyayari ang bagay na yon, sila na mismo ang umiiwas. Kusa nilang isinasara ang kanilang mga pamamahay, pagpapakita na hindi nila tinatanggap ang pagpasok ng mga katutubo sa kanilang lugar. Makalipas pa ang ilang oras na paglalakad, narating naman nila ang bahay ng tiyuhin niya. Pagpasok naman nila sa sityo nito, tumambad sa kanila ang iilan nitong mga kaibigan na parang mga aligagana at hindi mapakali. Nang mapansin naman yon ng tatay niya, agad naman yung nagtanong kung saan doon ito nalaman na likas na sa mga taong taga roon ang matakot tuwing sumasapit ang takip silim. Marami kasing nangyayaring kakaiba sa kanilang lugar, magmula noong nanirahan sa itaas lang nila ang mga katutubo. Ayon nga sa mga taong nakausap nila, kung may sapat lang yung pera, hindi yun magdadalawang isip na lumayo doon. Ito lang kasi ang nakikita nilang solusyon upang magkaroon sila ng mapayapang buhay. Nang marinig naman nila ang sinabi ng mga taga roon,
Nagpatuloy lang naman sila sa paglalakad hanggang sa marating na nga nila ang bahay ng tiyuhin niya. Pagpasok nila sa loob, nadatnan nila yung kumakain ng hapunan sa may bandang sala ng bahay. Pagsilay naman ng tiyuhin niya sa kanya, agad naman yung napatigil habang nagwiwika sa kanila ng, Oh, ba't napabisita kayo nang hindi man lang nag-aabiso? May problema ba? kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagtayo tapos lumapit sa kanila. Pagharap naman nilang tatlo, doon na ibinahagi ng tatay niya ang mga dahilan nito. Ayon sa kanyang padre de pamilya, kaya ito napabisita ay dahil sa kagustuhan nitong malaman ang sitwasyon ng kanyang kapatid. Mariin din itong inilahad. Lubos silang nababahala sa sitwasyon nito, kaya mas mainam na lumikas na muna sila hanggat maaga pa. Pagkarinig naman ng tiyuhin niya sa sinabi ng kanyang ama, di naman ito maiwasang magsalita, gawa ng aminado yung mali ang kanilang mga iniisip. Pagsilay naman ito sa kanila, doon na yon dahan-dahang naging seryoso habang pabulong na sumasagot ng, Kaya kayo ganyan, kasi hindi nyo pa nauunawaan ang mga nangyayari. Gusto nyo bang malaman ng lahat? Pwede ko sa inyong ipakita. Basta ipangako nyo lang, wala kayong pagsasabihan. Pagtatapat pa nito sa kanila, nagkakamali sila sa mga taong kanilang pinagbibintangan. Ang nakikita lang kasi nila noong masama ay yung mga katutubong nakatira sa bundok, pero ang hindi nila alam, may isa pang tribo ang naninirahan malapit dito. Mariin din itong inilahad na, walang duda, mga aswang ang mga katutubong yon, pero hindi yun kumakain ng karne ng tao. Sa halip, yon ang pangunahing nagpoprotekta sa kanila upang hindi sila basta-bastang lusubin ng mga aswang na ang tanging pakay kumain ng karne ng tao. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, ibinahagi na rin ito sa kanila ang tungkol sa binuo nilang grupo ng mga antingerong naninirahan sa mga karatig lugar. Ang layunin ng grupong yon ay para tulungan ang mga katutubo sa sigalot na kanilang kinakaharap. Bilang may alam din sila Uldarico sa mga lihim na karunungan, kaya nagpasya ang tiyuhin niya na yayain sila sa labang sila-sila lang ang nakakaalam. Bagaman peligroso ang kanilang gagawin, ipinangako naman ito na sa pamamagitan ng pagbuwis nila ng buhay, maraming inosenteng tao ang kanilang matutulungan at maililigtas. Sa oras din na mapalayas nila ang mga nilalang na yon, lilisanin na rin ng mga katutubo ang kanilang lugar upang hayaan na silang mamuhay ng payapa. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napag-alaman nila Uldarico na ang lahing kinabibilangan ng mga katutubong yon ay likas na talagang tumutulong sa tao. Ginagawa nila ito sa kagustuhan nilang pahinain ang iba pang kalahi nila. Iisang bagay lang kasi ang nais ng mga nilalang na yon, at yon ay ang umusbong sa kapangyarihan. Kahit ano gagawin nila para lamang maisakatuparan ang ganoong pangarap. Maraming beses na rin yung nakipag-isa sa mga antingero, kaya hindi na bago sa kanila ang makipaglaban kasama ang mga ito. Bagaman alam ng tiyuhin ni Uldarico ang panganib na dulot ng kanilang gagawin, nasisiguro niyang sa pagkakataong yon, ito na lamang ang nag-iisang paraan na meron sila. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, maging sila man, halos hindi makapaniwala. Naging palaisipan kasi sa kanila ang ganoong uri ng aswang, sa kadahilan ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakarinig sila ng ganon. Matapos naman ang kanilang pag-uusap,
Minabuti naman nilang magpahinga na muna sa bahay nito, gawa ng nabanggit sa kanila ng tiyuhin niya na noon ding araw na yon, darating ang mga kasamahan nitong antingero. Sa isip-isip ng kanyang ama, pagkakataon na nilang makilala ang mga kasama nito, kaya hindi na nila yon pinalampas pa. Pagpatak naman ng 7:00 ng gabi, habang tahimik nang nagpapahinga ang mga kapitbahay ng tiyuhin niya, sila naman ay matyagang naghihintay sa pagdating ng kanilang mga kasama. Makalipas pa ang ilang minuto, kagaya ng inaasahan, may nasipat na silang mga naglalakad na panauhin na may hawak na mga sulo. Pagsilay naman niya sa mga ito, siya na mismo ang nagkumpirma na yun na nga ang grupong hinihintay nila. Base sa pagkakatanda ni Uldarico, nasa 11 katao ang dumating. Bawat isa sa mga panauhing yon, nasa edad 30 anyos na pataas. Unang silay pa lang din niya sa mga ito. Alam na niya na isa yung mga lihitimong antingero. Pagpasok naman ng grupo sa bahay ng tiyuhin niya, paisa-isa naman yung nagpakilala sa kanila. Hindi nagtagal, nagpasya na rin silang umusad patungo sa bundok. Iniwasan na nilang manatili pa sa nayo ng ilang oras, gawa ng naniniwala sila na habang sila'y nag-uusap, may nagaganap ng labanan sa pagitan ng dalawang lahi ng mga aswang. Siyempre, dahil sa kagustuhan nila noong tumulong, ayaw nilang umabot sa puntong magiging huli na ang lahat para sa mga nilalang na yon. Bukod kasi sa mahalaga para sa kanila ang bilang ng mga ito, alam din nilang di hamak na mas malakas ang kanilang kalaban kumpara sa lahi ng mga katutubo. Kung hindi sila nito matutulungan, wala silang magagawa para maitaboy ang mga nilalang na yon sa kanilang lupain. Nang marinig naman ni Uldarico ang lahat ng bagay na yon, tahimik lang naman siyang sumunod. 2 oras at kalahati pa ang lumipas, narating na nga nila ang pugad ng mga katutubo sa gilid ng matarik na parte ng bundok. Pagpasok naman nila rito, unang tumambad sa kanila ay yung mga kababaihang may mga kasamang mga bata. May mga dala-dala din yung gamit, kaya na may inakala nilang lilikas ang mga yon. Hindi naglaon, nang masipat naman ang tiyuhin niya ang namumuno sa tribo, dali-dali naman nila itong nilapitan habang inilalahad ang kanilang mga hangarin. Sa pag-uusap ng mga ito, tahimik lang namang nakikinig si Uldarico at ang kanyang ama. Lahat ng paksa na pinag-uusapan ng dalawa, pilit nilang inunawa, nang sa gayoy sigurado na sila kung sakali mang pipiliin nilang makiisa sa grupo nito. Makalipas pa ang ilang minutong pakikinig, bahagya naman silang binalot ng katahimikan buhat sa mga sigaw na kumalat sa buong paligid. Pagsilay naman nila sa himpapawid, nasipat nila ang grupo ng mga malalaking banog na mabilis na bumubulusok. Pagkalapag naman ng mga ito, agad yung nagdulot ng kaguluhan sa baryo na siyang naging sanhi upang magsipulasan ang lahat ng mga nilalang na naroon. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman nilang iniwan ang datu ng tribo upang tulungan ang mga kadugo nitong pilit na pinapaslang ng mga dayong aswang. Habang binabagtas naman nila noon ang daan, kitang-kita ni Uldarico kung papaano mamatay ang iilan sa mga naninirahan doon. Yung iba tumalo na sa bangin, tapos yung iilan naman pilit doong bumababa, dahilan para mahulog din sila. Ang mga kasamahan naman itong nagsusumiksik sa kakahuyan, walang patid sa kakasigaw dahil sa paghila sa kanila ng mga aswang. Hindi naglaon, nang marating na nila ang sentro ng tribo, agad naman silang nagkanya-kanya
para palawakin ang tulong na maaaring maibigay nila. Siya naman noon at ang kanyang ama, iniwasang maghiwalay sa takot na baka hindi na nila muling masilayan pa ang bawat isa. Isipin ninyo, bukod sa napakaliit ng tribong yon, siksikan din doon ng mga tao. Makikita mo talaga ang takot sa kanilang mga mata at ang kagustuhan nilang lumayo sa lugar na yon. Ang mga lalaki namang katutubo, walang patid na nakikipaglaban sa mga kauri nito. Kahit yung iba sa kanila ay sugatan na, sinusubukan pa rin itong harangin ng grupo ng mga dayo upang hindi yun makausad patungo sa kinaroroonan ng kanilang mga kadugo. Sa loob ng halos kalahating oras na pakikipagbuno, nasaksihan ni Uldarico ang pagpanaw ng hindi mabilang na mga katutubo. Halos lahat na yata ng direksyong sinisipat niya, may mga nakikita siyang namamatay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang ginagawa, sakto naman ang pagdating ng pinuno ng tribo kasama ang 5 tauhan nito. Kagaya ng inaasahan, kakaiba na ang anyo ng mga ito at sa estado naman ng kanilang mga kasuotan, alam niyang marami na itong napaslang. Pagsilay naman ito sa kanyang ama, bahagya namang nabaling doon ang kanilang atensyon nang marinig nila yung magwika sa kanila ng, Nasaan ang mga kasama nyo? Tumakas na ba? Hindi kami tatakas. Kaya nga kami naparito para tumulong. Nandyan lang ang mga yon. Sigurado ako, tinutulungan nila ang mga kadugo ninyo. sagot naman ng kanyang ama. Matapos naman itong makapagwika, agad naman silang nilisan ng pinuno. Pag-alis naman ito, sakto lang naman ang pagdating ng 2 nilalang na walang takot na tumatakbo papalapit sa kanila. Nang masipat naman yon ng kanyang ama, agad naman yung nag-usal sa kaliwang kamay nito, sabay tutok ng kanyang palad sa lokasyong kinaroroonan ng nilalang. Mabilis din itong hinugot ang dala niyang sundang at paglapit ng nilalang na yon sa kanilang kinatatayuan, laking gulat na lamang niya nang bigla yung tumigil, dahilan para tamaan ito ng puwersadong pagtaga ng kanyang ama. Sa sobrang lakas ng pagkakataga nito sa nilalang, halos umabot na sa gitna ng dibdib ang natamo nitong pinsala. Dahil sa ganon kalalang sugat, mabilis naman yung binawian ng buhay bago bumagsak sa lupa. Matapos ang pangyayari, mas lalong nagwala naman ang kasama nito. Gayunpaman, hindi yun katulad ng naunang biktima ng tatay niya dahil nag-iingat na ito. Hanggat maaari, iniiwasan nito ang palad ng kanyang ama na may nakasabit na medalyong may mata. May kutob kasi ang nilalang na yon na ang medalyon ang nakadali sa namatay nitong kasama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, napansin naman niyang pinaiikutan lang sila ng nilalang. Nga pala, pinuno, yung anyo nito hindi naman nalalayo sa wangis ng isang ordinaryong tao. Ang pinagkaiba lang, may mahaba yung mga binti at braso. Napakalaki rin ang bunganga nito na halos kasya ang ulo ng tao. Bagaman butot balat ang nilalang na yon, nasisiguro ni Uldarico may tangan nitong hindi pangkaraniwang lakas. Yon ang iniiwasan nila, gawa ng wala silang kargang mutya na maaaring pumatay sa puwersa nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagramdam nila sa nilalang na yon, bigla naman siyang napasigaw nang masipat niya ang paglaho nito at mula sa itaas ng isang puno, nasipat niya yung mabilis na bumubulusok patungo sa kinaroroonan nila. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, bigla naman yung ngumisi, sabay bitaw ng hawak nitong sundang. Paglapat naman ng mga palad nito, laking gulat na lamang ng nilalang na yon nang may lumitaw na isang malaking mata sa kanyang harapan.
Matapos naman yung maipamalas ng kanyang ama, bigla naman yung ngumisi sabay wika dito ng, Huwag mo naman ako maliitin, iho. Hindi ka pa ipinapanganak. Mamamatay na ako ng lahi ninyo. paglahad naman ng tatay niya sa katagang yon, bigla namang sumuka ng dugo ang nilalang kahit hindi pa yon nagtatamo ng pinsala. Sa puntong yon, labis naman yung ikinagulat ni Uldarico gawa ng wala na siyang ideya sa mga nangyayari. Maya-maya pa, agad namang bumagsak ang nilalang sa lupa na siyang naging sanhi ng mabilis nitong pagkamatay. Matapos ang pangyayari, lumapit ang tatay niya sa kanya upang abisuhan ukol sa planong naisip nito. Nang marinig naman yon ni Uldarico, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglilibot, walang patid pa rin ang pagdating ng mga kalaban sa tribo. Sa sobrang dami ng mga ito, inakala nilang malilipol na ang angka na yon. Mabuti na lang, bago pa ito may isakatuparan ng mga nilalang, nagawa na itong mapigilan ng pinuno ng tribo. Ang ginawa nito para matigil ang paglusob ng mga kalaban nila ay ang pagharang nito sa lokasyon kung saan yon lumapag. Nang may isakatuparan na nila ang ganoong bagay, paisa-isa na rin nilang pinatay ang natira pa hanggang sa naubos na nila ang lahat ng grupo nito. Matapos nila itong magawa, doon tumambad sa kanila ang hindi mabilang na mga bangkay ng kanilang mga kaaway at kadugo. Nagdulot man yon ng matinding dagok, nagpapasalamat pa rin ang kanilang pangkat sa kadahilanang nakaya nilang malipol ang mga manlulupig. Ilang oras pa ang lumipas, naging abala ang kanilang grupo sa paghuhukay. Kinakailangan kasi nilang mailibing ang mga bangkay noong mismong gabi nang sa gayoy walang maghinala sa mga nangyari. Pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, katatapos lang nila sa kanilang trabaho. Sa sobrang dami ng hinukay nilang libingan sa paanan ng bundok, kahit yung mga aswang na kasama nila, hindi maipagkakaila ang matinding pagod na naramdaman. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang pananatili sa lugar hanggang sa nalaman na nila ang tungkol sa likod ng mga totoong pangyayari. Base sa pinuno ng tribo, kaya nila kinakalaban ang mga nilalang na yan ay dahil sa kagustuhan nilang lipulin ang lahi nito. Bukod kasi sa peste yon sa mga tao, nagdudulot ninyo ng matinding pinsala at panganib sa kanilang lahi. Kadalasan kasi, sa kanila napupukol ang sisi ng mga tao, dahilan para mapilitan silang lumaban sa mga ito. Mahirap man yun para sa kanila, subalit wala silang pagpipilian. Kung hindi nyo kasi naitatanong, likas na sa mga katutubong yon na tumira sa mga lugar na malapit sa komunidad ng tao. Yun lang kasi ang pamamaraan nila para mabuhay, gawa ng ang pangunahing pagkain ng mga ito ay yung mga inunlan ng batang kakasilang pa lamang. Ito yung inilalabas ng nagdadalang tao na parang unan kung titingnan. Kung sa iba wala itong silbi, pero sa mga nilalang na yon, ito ang nagbibigay buhay sa kanila. Kahit isa lang din ito ang makuha nila sa loob ng 3 buwan, wala yung problema. Kalimitan kasi sa luto nila sa mga inunlan ay pawang pansahog lamang sa mga karne ng hayop. Sapat na yon para lamang mapuna ng panlasang hinahanap-hanap ng kanilang mga katawan. Yun din ang dahilan kung bakit kinakalaban nila ang ibang lahi ng aswang, dahil sa paniniwalang mahihirapan sila kung sakali mang manggulo ang mga ito sa mga baryong pinagtitirhan nila.
Nang marinig naman ni Uldarico ang pahayag ng pinuno, doon na niya naunawaan ang lahat. Nang mapagtanto naman niyang hindi yun ang gagambala ng tao, siya na mismo ang naglahad sa kanyang ama na tulungan ang mga ito. Habang mabilis na tumatakbo ang oras, itinuon naman nila ang kanilang mga atensyon sa pakikipaglaban sa iba pa nitong mga kauri. Literal na gabi-gabi sila noong pumapatay ng aswang, kaya sa katagalan naging normal na rin yun kay Uldarico. Habang lumilipas pa ang mga araw, doon niya nalaman ang dating buhay ng kanyang ama. Kahit papaano, ikinatuwa naman niya ang katotohanan yon sa kadahilanang napag-isip-isip niya na bukod tangi rin pala ang buhay nito. Inakala rin niyang madali na lang nilang matatapos ang sigalot na yon, pero pagpatak ng huling araw ng pangatlong buwan, may nangyaring hindi nila inaasahan. Pagpatak kasi ng gabi noong mismong araw na yon, nasukol ang pinuno ng tribo sa labas ng kanilang pugad. Nasa kasagsagan kasi yon ng paglilibot, kaya hindi na yon nakapalagpa nang tambangan yon ng hindi mabilang na mga aswang. Sa sobrang bilis ng pangyayari, patay na ang grupo nito nang maabutan nila Uldarico. Pagpasa naman nila sa bangkay ng pinuno, may nasipat ang tatay niyang isang kulay itim na bato na bigla na lamang lumabas sa bunganga nito. Siyempre, dahil sa alam nilang yon ang bertud ng pinuno ng tribo, hindi na siya nagdalawang isip pa na yon ay kunin. Matapos naman itong mapasakamay ng kanyang ama, agad naman nilang binagtas ang daan pabalik upang ilahad ang isang nakakadismayang balita. Nang marinig naman ito ng lahat ng kauri nito, nagdulot yon ng pagnanangis sa kabuuan ng tribo. Mahirap man itong tanggapin para sa kanila, pero kinakailangan nilang magpatuloy. Dahil sa mga nangyari, agad naman silang naghanap ng papalit dito bago sumapit ang sumunod na araw. Ayon sa mga matatandang tagapayo ng pinuno, sino man ang makakita sa bertud na iniluwa nito ang siyang magmamana. Nang marinig naman yon ng mga mandirigma, dali-dali naman nilang sinuyod ang lugar kung saan huling nakitang buhay ang pinuno nila. Ngunit, pag-alis naman ng mga ito, bigla namang ipinakita ng tatay niya yung bertud na hawak nito. Nang masipat naman yon ng mga katutubo, lahat yon ay halos hindi makapaniwala. Yung iba pilit noong tumutol sa sinabi ng matanda, pero dahil sa yon ang kanilang paniniwala, napilitan silang sundin ito. Nang matanghal na noon ang kanyang ama bilang bagong pinuno ng tribong yon, nagdesisyon itong yakapin ang tadhanang ibinigay sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman itong nilunok ang bertud upang magbigay ng pag-asa sa mga kalahi nitong pinanghihinaan na ng loob. Matapos ang kagila-gilalas na pangyayari, nagdulot naman yon ng matinding hiyawan sa buong lugar. Subalit sa kabila nun, nagbigay naman ito ng matinding kalungkutan kay Uldarico sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na hindi na niya makakasama pa uwi ang kanyang ama. Gayunpaman, nare-respeto niya pa rin ang pasya nito, gawa ng kung hindi sa mga nilalang na yon, marami na ang napaslang sa mga kaibigan nilang tahimik na naninirahan sa baryo. Magmula noong nangyari ang ganoong insidente, tila bang naging mabilis naman ang pag-usad ng mga katutubo nito. Sa tulong ng kanyang padre de pamilya, mabilis siyang nakaisip ng paraan kung papaano maitataboy at malilipol ang kanilang mga kalaban. Halos isang buwan ding nakipagbaka ang mga ito hanggang sa isa-isa nang bumabagsak
ang mga nilalang na naglalakas loob na kaharapin sila. Matapos naman yung malipol ng pangkat ng tatay niya, ito na rin ang naging hudyat para bumalik sila sa baryo. Kagaya ng inaasahan, hindi na yon sumama pa. Bago rin sila naghiwalay ng landas, inihabili nito sa kanya ang medalyon nitong may mata. Taus-puso naman niya yung tinanggap, sa paniniwalang yon ang pinakamagandang regalo na ibinigay ng tatay niya. Lumipas pa ang mga araw, unti-unti na ngang nawawala ang balita ukol sa mga katutubo. Hindi naglaon, pagbalik ni Uldarico, wala na ang tribo nito sa bundok. Mahirap man yung tanggapin para sa kanilang pamilya, pinili nilang respetuhin ang desisyon ng tatay niya. Magpahanggang sa ngayon pinuno, nananatili pa rin palaisipan para sa kanya kung nasaan na ba ang kanyang ama na siyang nagmana ng bertud ng pinuno ng tribo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Oo nga no, nasa na kaya yung tatay niya? Bakit bigla na lang nawala? Diba? Tsaka parang sobrang bitin ako sa kwento na to kasi hindi na ipaliwanag ng tatay niya kay Uldarico kung ano ba yung dati nitong buhay. Or parang lahi nga nila, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Pero lahat parang bigla ang nangyari, di ba? Pero maganda rito yung tribo, no? Yung tribo ng mga aswang. Hindi sila yung tipo ng mga aswang na kakain talaga ng sariwang karne ng tao. Sila yung tipo ng mga aswang na tumutulong pa sa tao. Tapos yung kinakain nila, alam ko ito yung parang supot na pag inilabas yung sanggol, di ba, parang nakabalot sa supot. Ulunan ba tawag doon? O basta, something na ganun yun Parang placenta, di ba? Meron pa nga ibang mga nanay, kinakain pa yun Kundi kinakain, parang nilalaga, tas iniinom nila yung katas. Yun, alam ko talaga kung ano yun. Tsaka, ngayon lang ako nakarinig ng aswang na kumakain ng ganun. Parang konti lang kailangan nila, sold na sila di ba? So, sayang lang, marami tayong info na hindi nalaman sa kwento na to. Pero overall, ganda naman ang ending, tsaka sobrang ganda ng kwento. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.